Dear Kuya Poy, magandang araw po sa inyo. Ako po si Mark, 29 years old mula dito sa Navotas. Hihingi sana ako ng payo tungkol sa sitwasyong pinagdaraanan ko sa girlfriend kong si Ann, 27 years old. Ang totoo po kasi niyan, 3 taon na kaming magkarelasyon ni Ann at papasok na nga kami sa aming 4th anniversary. Kaunting flashback muna. Alam nyo, Kuya Poy, noong nagsisimula pa lamang ang aming relasyon ni Ann, ay talaga namang malambing at mainit ang aming pagsasama. Madalas nga ay together talaga kami sa lahat ng mga ginagawa namin at yung closeness namin ni Ann ay yung masasabi mo na parang ayaw mapaghiwalay. Ganyan ko po na gustong ilarawan ang aming unang taon na mag-boyfriend at mag-girlfriend. Pero nagbago na po yan. To the point na naaapektuhan na rin ang labing-labing namin ni Ann. Sa totoo lang, Kuya Poy, ilang beses ko na pong ipinararamdam sa kanya na namimiss ko na ang pagiging malapit namin sa isa't isa, lalong-lalo na pagdating sa mga intimate moments namin. Pero palagi niya akong tinatanggihan. Lagi niyang sinasabi na pagod siya. O kaya naman may trabaho pa. O kaya ay wala siya sa mood. At kahit nga po may pagkakataon, ay nahahalata ko na umiiwas pa rin siya sa akin. Sa kabila nito, nanatili naman po akong tapat sa aming relasyon. Hindi ako nag-isip na maghanap ng iba. Pero, aaminin ko na lately, ay parang gusto ko nang makipagtalik na o tumikim ng ibang putahe dahil sa inaasal sa akin ng girlfriend kong si Ann. Hindi dahil sa gusto kong magloko, kundi dahil nasasakal na ako sa kakulangan ng pisikal naming ugnayan. Ngayon, Kuya Poy, ay iniisip ko, kung makatarungan bang makipaghiwalay na nga ba ako kay Ann bago pa ako matuksong maghanap ng iba? Honestly, wala akong ibang babae. Pero gusto ko lang ding maging totoo sa sarili ko at sa girlfriend ko. Masama nga po ba na maging dahilan ng aming hiwalayan ay ang pagdating sa isyu ng sex life namin ng kasintahan ko? Masama po ba kung pagkatapos ng halos mag-4 na taon naming magkasama at magkarelasyon, ay gugustuhin kong tapusin ito dahil lamang sa kakulangan namin ng intimacy? Umaasa po ako na sana ay maunawaan po ninyo ang problemang bumabagabag sa akin ngayon. Maraming salamat po sakaling mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aking storya sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Lubos na naguguluhan, Mark. At napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Mark at humihingi siya ng payo sa kung papaano nga ba maibabalik yung init ng kanilang pagsasamahan nitong kanyang 4 years ng girlfriend. Magpo 4 years ng girlfriend na si Ann. Dahil ang sabi nga sa atin ni Mark, sa first year ay talaga naman napakainit, napakasaya ng aming pagiging together. Ayan, na halos hindi na raw sila magkahiwalay. Pero Mark, kumusta nga ba ang communication ninyo ni Ann lately? Yung totoo. Pero alam mo, iba talaga ang dating ng unang taon, ng unang buwan, ng unang linggo ng bawat relasyon. Alam mo kasi ang dami-daming mga first time na mga ginagawa ninyo together, di ba? Ang daming mga bago na mga lugar na gusto ninyong mapuntahan. Gusto mong ipakita sa kanya at siya naman gusto ring dalhin ka. Di ba? Kapag kayo ay bago pa lang eh. Di ba? Ang daming mga
mga discoveries, ayan, sa pag-uugali na matutuwa kayo kahit doon sa littlest o yung pinakamaliliit na mga detalye. Hala, favorite mo rin pala yan? Yung mga ganoon na ang sweet-sweet, di ba? Na para bang lahat ay binigyan mo ng ibig sabihin na we're really meant for each other. Ayan, ang daming mga bago, excitement and all. Okay? Pero tulad ng iba, ang itatagal talaga ng isang relationship ay sa kung papaano mo pananatilihin ang init at kilig kahit na humupa na nga yung excitement. Kahit na humupa na yung mga bago ninyong mga experiences together or kahit nagiging paulit-ulit na ang inyong mga nararanasan na parang yung dating espesyal at very memorable, nagiging parang ordinaryo na lang, nagiging normal na lang. 'Di ba? Na parang nababawasan yung appreciation natin. Well, it is but natural. Okay, natural na mararamdaman natin yan dahil ay nagawa naman na natin to dati. Na-appreciate ko naman ngayon pero not as special as the first time. Ayan, 'di ba may mga ganyan tayo minsan sa ating relationship. But then punta na tayo dito sa pinaka-pinoproblema mo. Ang inyong mga intimate moments. Oo naman, I agree na makakaapekto talaga sa relationship. Well, in your case, Mark, na yung lagi kang natatanggihan. Lagi ka nang maiinis at mabibitin, 'di ba? Kapag ka laging hindi pwede pagod, hindi pwede busy, hindi pwede merong trabaho 'Di ba? At lalo na nga pagkadating doon sa pangangalabit para sa intimate moments nyo, para doon sa sexy time. Pero, kaya ko tinanong kanina, Mark, kung kumusta ba ang communication ninyo lately nitong si Ann dahil aside sa pagtanggi niya sa pagsa-sexy time ninyo, aside doon, kinakalabit mo ba siya para alamin kung nai-stress siya sa trabaho o sa business niya? Kinakalabit mo ba siya at kinakausap nang hindi nauuna ang pagyayaya ng sexy time bago niya sabihin o usalin yung mga sinasabing pagod ako, masama pakiramdam ko, meron ako, ayan yung mga ganyan na mga katwiran. Kinakausap mo ba siya ng maayos bilang isang partner? Kasi alam mo, there's really a difference kapag gusto mo lang makipag-usap sa partner mo para kumustahin siya nang walang halong mali siya, nang walang halong pagnanasa muna. 'Di ba? Kumusta ba 'yung trabaho mo? Nagagawa mo ba? Makakatulong ba ako? Yung mga ganyan. And then, 'di ba, doon makakapagsalita yung tao ng maayos. Pero kapag under a lot of stress talaga yan, merong iniisip or baka meron ding health concern na hindi masabi-sabi pala sa'yo. 'Di ba? Meron siyang fear of the unknown o meron siyang kinatatakutan na hindi niya pa maamin sa iyo o bumebuelo pa lang, mahirap naman din talaga na mag-perform kahit hilahin mo siya o pilitin mo yan sa sexy time ninyo. Hindi naman din pwede na hindi magiging espesyal yan dahil kayo nga ay nagmamahalan. Mahahalata mo yan. Sasabihin mo naman, di ba, kung sakasakali pinagbigyan ka at napaka-dry ng kanyang emosyon, napaka-dry ng kanyang response, doon kumahila mo man sa pangangalabit, sasabihin mo naman, may iba ba? Bakit parang wala kang gana? Bakit ganoon? Parang napaka-alang kwenta nung nangyari sa atin. Di ba? Babalik na naman doon Kaya you see to it, Mark, at sa mga katulad ni Mark, na ang sinasabi mo nga dito, laging sinasabi, busy sa trabaho, which is, madali naman makita yan. Laging may katwiran, di ba? In short. Pero, kausapin din kasi natin yung quality na pagkausap sa ating partner. Ano bang problema? 'Di ba? Dati ganadong-ganado ka sa akin. O baka ikaw rin ang concern, Mark. Okay pa ba ang hygiene mo, ang personal hygiene mo simula nung una kayong magkasama o medyo naging pabaya ka rin at nangangalabit ka diyan nang galing ka sa palengke, pawis na pawis ka, yung ganyan. I mean, di ba baka naging ganun ka na, talaga matatanggihan ka niyan.
Oh, matatanggihan ka talaga, Mark, 'di ba? Oo, baka yung kalidad ng pagyayaya mo sa sexy time meron ding problema. Pero eto, alamin muna natin ang ilan sa mga komento na at reaksyon ng ating mga kapatid. Sabi ni Gail Enriquez, kausapin mo muna ng masinsinan ang girlfriend mo sa panlalamig niya tuwing nagyayaya ka. Baka kasi may pinagdaraanan lang din siya. Hindi yung solusyon dyan ay yung maghanap ka na ng iba. Oo. Napakababaw ng tingin mo naman sa relasyon ninyo. Actually, 'di ba? Meron ka na kasing pagbabanta, Mark, na maghahanap na lang ako ng iba. O nagtsatsaga ako rito, parang yun na agad ang inilalatag mo eh. Pero hindi mo pa pinalalalim yung conversation ninyo. Hindi mo pa inaalam ano ba talaga ang pinanggagalingan kasi baka kung yan lang ang pinag-uusapan ninyo, ang sexy time ninyo, yan lang yung pagkakataon, nakakausapin mo siya ng seryoso. Oo, aba, problema yan. Hindi ng girlfriend mo. Problema yan sa'yo, Mark. 'Di ba? Alam mo, minsan ang tao, tumatanggi yan. Tumatanggi kahit pa alam nila na sila rin naman ay makakaramdam ng pleasure. 'Di ba? Sila rin naman ay masisiyahan kasi nga sa ibang aspeto ng relationship ninyo ay merong pagkukulang. So aanhin ninyo yung init na para kayong nagpupulot gata. 'Di ba? Ang init noon kung sakasakali na pagkatapos ng sexy time ay hindi na naman kayo mag-uusap. Wala na namang quality ang inyong mga conversation. Wala na naman kayong mga pinaplano for the future na totoo o yung makatotohanan. 'Di ba? Parang wala lang rin. Parang okay, parang nag-exercise na lang din tayo pero sige, at least pinawisan. Pero yung quality na, ay nako, next time magiging mas masarap. Ilulook forward ko ulit yung next time. Wala. Kasi yung conversation ay napakababaw. It's about sex na lang. Yes, parte nga ng relationship, ang sex o ang sex, pero marami pa mga aspeto kung saan ay kailangan din natin na alamin, kilalanin at kumustahin ang ating mga partner. Hindi lamang ang pag-express ng pagmamahal natin ay sa ibabaw ng kama. Kahit walang kama, kailangan i-express natin ang pagmamahal sa ating sa ating mga partner kahit tumagal pa yan ng ilang buwan, kahit tumagal pa ng ilang linggo, 'di ba, ng taon, 'di ba? Yung assurance ba na ibibigay mo rin dito kay Ann o naalala mo lang siya kapag nakakaramdam ka ng init ng katawan? Eto, si Kath Batula, ang sabi niya, Mark, naiintindihan kita kasi lalaki ka. Pero kung hihiwalayan mo lang ang girlfriend mo dahil dyan, napakababaw niyan. Isipin mong mabuti kung yan lang ba ang dahilan kung bakit minahal mo ang girlfriend mo. Isipin at timbangin mo kung ano ang mas mabigat, ang pagmamahal mo ba sa kanya o ang intimate needs mo. Kung ako sa'yo, kausapin mo siya at i-open mo sa kanya kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Ipaliwanag mo sa kanya at mag-usap kayo. Sayang yung magfo 4 years na magkakahiwalay kayo nang dahil lang sa hindi niya maibigay ang hinihingi mong intimate needs. Good luck and God bless sa relationship ninyo. Diba? Very well said. Mula kay Kath Batula. Yan, Mark, malinaw na malinaw yan. Hindi dapat maging dahilan kasi nandun ka na nga nandun ka na sa threshold na teka lang, kailangan ng may mangyari dito. With or without you. Kapag may with or without you ka na and you're talking about your relationship, talagang papunta ka na doon sa papunta ka na sa pagtataksil niyan. Kung hindi ka na talaga mapigilan, well, at least be brave enough to break up with Ann. Makipaghiwalay ka na muna bago ka gumawa ng kalokohan. But I'm telling you, if you're just after yung sex, kung merong yun lang ang dahilan mo, baka pagsisihan mo yan. Kasi yung pleasure niyan is something short term. 'Di ba? Sa sa magiging partner mo. Short term lang 'yan. Pero yung lalim ng pinagsamahan ninyo, nitong si Ann, Mark, baka pagsisihan mo 'yan. Sige, nasiyahan ka for what?
30 minutes, 2 hours, 3 hours, sinagad mo yung short time. Diba? Pwede. Pwede. Nag-enjoy ka. Papaano naman yung 3 hours of sexual pleasure na nakuha mo sa iba as against doon sa 3 years o magfo 4 years na nga na relationship ninyo nitong si Ann na hindi lang naman puro sex ang pangyayari, kundi meron din kayong mga future plans. Eto, kausapin muna natin, may reaksyon si Josh ng Quezon City. Josh, magandang tanghali sa'yo. Josh? Hello? Josh, magandang tanghali. Ano bang reaksyon mo? Magandang afternoon sa'yo, Kuya Poy. Oo, kumusta ba? Bakit parang bago ka nagsalita, narinig ko tikatik ba ng ulan yon, yung nasa background mo o hindi naman? Just turn off yung radio po. Para walang feedback. Okay. And I can hear your nice voice. Oo. Umuulan ba dyan sa inyo, sa Quezon City, Josh? On and off eh. Kasi parang it depends on Tino. Wala na ata si Tino. Oo. Medyo tumino na ata. Kaya nga. Ayan, pero ito Josh, kailangan na ng matino mong sagot dito kay Mark. Tama ba ang iniisip niya? Na dahil nagtatampo na siya, lagi natatanggihan, maghahanap na lang daw siya ng iba. Is it worth it? Para sa'yo, Josh. Siguro sir, sa akin Kuya Poy, no? Yung ganyan na, kasi sa mga Gen Z ngayon, ang uso sa kanila, mindset no? That's the word for their era, no? Siguro, proper communication po yan You need the proper communication kung bakit nagiging ganun ang senaryo. Maybe you have a problem. Kung ano yung ginagawa. Siguro may red flag kang ginagawa sa kanya, kaya hindi nagkakaroon ng magandang deal. Di ba? Yes. Tapos, tanungin mo kung ano po yung baka may deficiency ka or what, di ba? Ako ang advice ko, no, mag-set ka ng date, a lovely date, hindi lang araw ng Valentine's mo gagawin yun. You do it, parang in a week, siguro mga twice, gano'n. Siguro, if you have the budget, pagandaan mo talaga. And then, doon kayo mag-usap regarding sa mga problem yung gano'n na, di ba? And, ang lang dyan is makipag-communicate ka sa kanya every day, every night, and baka nakakalimot ka na magsabi ng I love you sa partner mo. And try to appreciate everything that she do for you, di ba? Yes. Mahirap naman kasi baka naman yung tawag mo din, pabebe men ka na sa kanya. Di ba? Mahirap yun pag gano'n. Yung mga simpleng appreciation sa mga maliliit na bagay. Nakakakilig din yan, Josh, tama? Ako, bibilihan ko siya ng Ferrero. Pero pag wala ka naman budget, bumili ka ng 3 Cloud9. Walang masama. Di ba ang sweet mo naman? Naalala mo ko. Di ba may mga ganyan naman tayo? It doesn't necessarily have to be expensive gifts. Try to, kahit pumitas ka lang dyan ng bulaklak sa tabi-tabi. And then, ganun. Make parang a simple romantic if you don't have a budget. Pero, the most important is saying I love you to your partner. And sabihin mo sa kanya, kung gaano siyang kahalaga sa'yo. Yun. Yun doon malalaman kung talagang mahal ka niya. Baka naman nakakalimot ka na. Then, kung sakaling may mga depekto ka na nakikita, para sa'yo, siya pa rin yung dati mong niligawan, siya pa rin yung ganun pa rin siyang ka-sexy, kahit hindi na halata. Tapos sabihin mo, sexy ka naman talaga hindi nga lang halata. Parang ganun. Joke mo lang siya. Lambing na mau-offend ka na pero matatawa ka na lang. Tapos dalhin mo siya sa mga mukbang, di ba? Ako, ganun akong gagawin ko para ma-maintain yung pagiging sexy. Opo. Hindi kasi pag alam niyo sir, kasi pag gutom ang isang pamilya, magulo ang isip ng tao. Oo naman. Totoo yan sir. Ikaw sir, hindi kita pakainin ng tanghalian sa almusal. Naku, diba? Mainit ulo ko, Josh. Hindi magpa-function ng membrane mo, di ba? Mainit na nga ulo ko ngayon pero don't worry, papagrab ko yung food para sa'yo. Ayos Saka yung sumagot. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Josh Hindi, diba sa ganun, Kuya Poy, dapat, siya, maging sweet ka sa kanya
Yes. Lagi. Everyday, kahit pagod ka pa sa trabaho, ipamukha mo sa partner mo ipamukha mo sa pagmumukha niya na mahal mo siya. Dahan-dahan lang naman sa ipamukha mo sa pagmumukha niya para naman maisusumbat ka na kung ano ang kasunod nun, kiss yun. Kiss. Kaya mukha sa mukha. Siyempre, magkikiss na kayo nun. Diba? Magkaharap na pala kayo nun. Oo, yun na yun. Yung face-to-face kiss na yun. Yeah. Siyempre, yun. Basta ganun, maging sweet ka lang. Yes. Alamin mo kung ano yung kung saan siya kinikilig nun nung sinimulan mo siyang ligawan. Subukan nating i-revisit, di ba? Yung mga ganong mga eksena. Josh, maraming salamat sa pagtawag. At sa reaksyon at dyan nga sa payo rin na ibinigay mo dito sa ating letter sender na si Mark. Di ba Mark? Alam mo, sisigundahan ko lang ang ilan nga sa mga sinabi rin na mga reaksyon nitong ating mga kapatid na nagkokomento na napakababaw naman, Mark. Kung sakasakali dahil hindi ka napagbibigyan, natatanggihan ka sa sexy time, iiwanan mo na lamang itong si Anne. Diba? At please, tama yun. Tama yun, Mark, masakit man. Pero baka rin, eto pa, ang isang dapat mong pag-isipan. Ikaw rin ba ay, kung sa tingin mo, di ba, yaya ka ng yaya dyan. Pero ikaw ba ay masayang kasama? Or talagang pleasurable din ba yung minuto o yung time sa pagyayaya sa sexy time? O ikaw yung tipo ng partner na kapag ka nagyaya, nangalabit, pagkatapos, tapos na. Wala nang sweetness. O kaya naman napakabilis matapos. O na hindi, di ba? O kailangan yan na may pleasure na nararamdaman yung partner mo at ikaw rin, meron ka rin pleasure. Pero kung masyadong selfish yung sexual pleasure na hinihintay mo, baka problema yan. Kaya kausapin ng maigi itong si Anne. Baka meron ding pinaguhugutan ang kanyang pagtanggi-tanggi. Pwede na tama nga, Mark, na alibay lang nitong si Anne yung busy siya, may trabaho, meron siya, linggo-linggo nagkakaroon na, 'di ba? Nakatwiran, 'di ba? Linggo-linggo nangalabit ako, meron ka, teka lang, 'di ba? Pero pwede rin na baka nga may seryosong problema na kinakaharap din itong si Anne. Kailangan ng alalay. Kaya sabi ko, bago mo siya yayain at kausapin na, pwede ba tayong maglambingan? Pwede ba tayong mag-sexy time? 'Di ba? Kausapin mo muna siya ng maayos bilang isang partner. 'Di ba? Bilang isang tao na nangangailangan din ng maayos na komunikasyon na walang mali siya. Walang pinag-uusapan na sex. 'Di ba? Kausapin mo siya kung ano rin ba ang kanyang mga pangangailangan. At huwag ka rin matakot na alamin, boring din ba ako nakasama sa kama kaya ayaw mo? 'Di ba? Gusto mo ng gusto mo ng katotohanan, maging ready ka rin doon sa mga katotohanan na yan. 'Di ba? At hindi lang si Anne ang problema rito. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.